We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Dalawang LPA sa loob ng bansa, patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Ilang lugar sa Pinamalayan Oriental Mindoro, lubog pa rin sa baha. Calabarzon nangunguna sa may pinakamaraming bilang ng nagparehistro para sa 2025 midterm elections ayon sa COMELEC. Ilang Batanggenyo nagpahayag ng mga nais marinig sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At mga kalahok sa Sublian Festival 2024 Street Dance Competition sa Batangas City, puspusan na ang paghahanda para sa 55th Foundation Day. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Mga kapuso, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang dalawang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Dalawang low-pressure area na ang umiiral ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA ay yung nasa kanluran ng Oriental Mindoro at inaasahang nasa labas na ng PAR sa weekend. Ang isa pang LPA nasa silangan ng Eastern Visayas. Sabi ng Pag-asa, hindi inaalis ang tsansa nitong maging bagyo at kung sakaling matuloy yan ay tatawaging bagyong Butchoy. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na imo-monitor. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan, Marinduque, Quezon at Romblon. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na araw, posible pa ring makaranas ng mga pag-ulan ang Occidental Mindoro at Northern Palawan habang papalayo ang LPA na nasa West Philippine Sea. Ang LPA naman sa silangang bahagi ng Western Visayas. Kung magpapatuloy ang pagkilos ito sa Eastern Seaboard ng Luzon, posibleng maapektuhan nito ang ilang lugar sa Bicol Region, Quezon Provinces at Cagayan Valley Region. Ayon din sa Pag-asa, dahil sa malayong distansya, mababa ang tsansang magsanib puwersa ang dalawang LPA. Payo ng Pag-asa sa publiko na manatiling nakatutok sa lagay ng panahon. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Dismayadong ilang consumers sa Batangas City sa ipinatupad na taas singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Nagbabalik sa report si Hazel Alviar. Matapos ang bawas singil noong nakaraang buwan, inanunsyo nitong Lunes lang ng Meralco na may 2 pesos and 15 centavos kada kilowatt-hour na dagdag singil ngayong July billing. Dismayado ang residenteng si Maxima dahil na doble raw ang kanyang babayaran ngayon. Mula sa 1,000 bill noong June, mahigit 2,000 piso na raw ngayong buwan. Kaya para may pandagdag gastos, minsan daw ay rumarakit siya sa pagtitinda ng mga prutas. Gaano ko lang po kung sabihin na bayan, malaki pong gastos kasi nga po mahal ang kuryente. Nauna nang sinabi ng Meralco na tumaas ang July rate dahil sa mataas sa generation charges sa Wholesale Electricity Spot Market o WISM. Dumagdag pa ang pagsingil ng bahagi ng Deferred Generation Charges noong June na sisingilin hanggang September ngayong taon. Mula naman sa 5,000, umabot na sa mahigit 13,000 pesos ang bill ng negosyanteng si Viuli. Sa bigat daw nito sa bulsa, pumayag naman daw ang Meralco na hindi isang bagsakan ang kanilang bayad nang hindi sila napuputulan. Hindi nagpunta yung asawa ko sa Meralco. Sabi, pinaliwanag daw sa kanya, wala kaming magagawa. Ito gives na lang daw namin. Para makatipid, nagpapatay na lang daw ng electric fan si Maximina sa umaga. Ang diskarte naman ni Violi, nagpapatay daw ng freezer sa gabi at binubuksan na lang sa umaga. Bukod sa pagtitipid sa konsumo sa kuryente, nagtitipid na rin daw sila sa iba pang mga gastusin lalo pat halos mataas na lahat ng mga pangunahing bilihin. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Pinaigting ang pagbabantay ng pulisya sa mga area of convergence sa Batangas kaugnay ng nalalapit na sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, July 22. Nagpapatuloy din ang strategic checkpoints ng pulisya sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Kaugnay sa nalalapit na ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 22, mas pinaigting na ng kapulisan ang kanilang pagbabantay sa mga area of convergence o lugar na posibleng dagsain ng maraming tao bagamat wala naman daw silang namomonitor na maaaring maging banta sa seguridad sa araw ng SONA. Isa po dyan yung mga tinitingnan namin yung possible threats na manggagaling sa communist terrorist group on their front organization. And of course, relentless dapat yung anti-criminality efforts namin that could disrupt this important address of the President. Batid daw ng residenteng si Jerry na tahimik lang na mag-aabang lang ang mga Batanggenyo sa araw ng SONA. Pero hindi raw siya nagpapakampante dahil maaari itong sabayan ng mga masasamang loob sa dami raw ng mga hinaing ng Pilipino sa mga hindi pa natupad na pangako ng Pangulo. May mga taong against sa SONA, may mga taong pabor din naman kay Pangulo. Kailangan seguridad talagang una-una diyan para safe ang mga mamamayan. Sa kabila ng magkasunod na insidente ng pamamaril sa bayan ng San Pascual at Lobo, Batangas, patuloy pa rin umano ang strategic checkpoints ng PNP upang masigurong ligtas, tahimik at walang anumang insidente sa gaganaping SONA ng Pangulo. Nakahanda na rin umano ang deployable troops ng PNP sakaling kailanganin sa Lunes. Kung kailangan nilang support, the proper A or Batangas PPO is ready to send complement. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakapagsimula ng maglinis ang ilang mga paaralan sa Lipa City bago pa man ang Brigada Eskwela. Samantala, inaasahang nasa mahigit 80,000 mga estudyante magbabalik eskwela sa lungsod. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa July 22 Lunes ang simula ng Brigada Eskwela pero may ilan na ring paaralan ang nag-uutay-utay maglinis ng mga classroom. Pagtitiyak ang kahandaan sa pasukan sa July 29. Ayon sa DepEd Lipa City, bayanihan ang dapat mamayani sa Brigada Eskwela. Ang plan balik eskwela, yan po ay from July 22 to 26 na kung saan po ay kasabay din po ng ating enrollment period po yon. May mga magulang pa rin nga na patuloy na nag-e-enroll ng kanilang mga anak. Sabi ng DepEd, wala dapat batang maiwan sa pag-aaral. Sa taya ng DepEd Lipa City, nasa 80,000 ang bilang ng mga mag-aaral ngayong school year sa lungsod. Ayun po yung inaasahan natin na magkakaroon po tayo ng ganong kadami na ito. More than 50,000 po. Sa kasalukuyang datos ng kagawaran, may 85 pampublikong paaralan ang lungsod mula elementary at secondary schools. Handa raw ang mga paaralang ito. Naunang nanawagan ng kagawaran na gawing simple ang pagbabalik eskwela. Hinihimok ang mga magulang na mag-recycle ng school supplies. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Naghahanda na mahigit 700 kalahok sa Sublian Festival 2024 Street Dance Competition na bahagi ng pagdiriwang ng 55th Batangas City Foundation Day. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace talaga namang kaabang-abang at kapanapanabik ang isasagawang street at court dance competition para sa Sublian Festival 2024. Mananayaw na raw mula pa noong elementarya ang 17 anyos na si Rain, residente ng Barangay Condelabac sa Batangas City. Bata pa lamang daw kasi siya, hilig na niya ang pagsasayaw ng folk dance. Isang malaking pribilehiyo raw na mapabilang siya sa mga mananayaw na magre-representa ng kanilang barangay sa gaganaping street dance sa Martes kaugnay ng 55th Batangas City Foundation Day. Kaya ang kanilang pag-ensayo hindi rin matatawaran. Iba po yung pakiramdam na hindi lang po school ko yung nire-represent ko, kundi pati po yung barangay ko. And dun po galing po kami sa iba't ibang barangay. So syempre parang unity na din po yun sa amin na magkasama-sama po kami na ilaban po na i-represent po yung aming barangay. Hinati sa 5 clusters ang 105 barangays ng Batangas City na siyang makikilahok sa taunang Sublian Festival sa lungsod. Mas enggrande at kaabang-abang daw talaga ang mga kaganapan ngayong taon ayon sa Batangas City Tourism Office. May mga traditional na mga gawain, like for example yung our traditional subli, wherein the 3 existing subli types ay sinasayaw at ito ay inuunang sinasayaw ng yung mga matatanda natin para ipakita doon sa mga bata, sa mga future generation
kung ano ba ang subli. Ang street dancing natin, minsan, syempre, iba-iba rin. Medyo naiiba pa rin yung mga presentation. Ang exciting dati, minove up naman namin na mas malaki na kasi cluster ng barangay. Ang pagbibigay pugay sa patron ng lungsod, ang Santo Niño ng Batangan at pagsasali ng tradisyon sa mga kabataan ang isa raw sa debosyon ng Batanggenyo choreographer na si Jeff. Isang karangalan daw para sa kanya at sa iba pa niyang kasamahang choreographer na maituro ang sayaw na subli sa mga kabataan. Siyempre po masaya po at privilege po kami kasi kinuha ulit kami ng Solid East Group 1 na kunin as choreo. Siyempre po, malaking devotion kasi sa amin din ang pagkokoryo ng isang sublian, lalo't ang Batangas City ay talagang kilala sa mga tawag dito, sa mga gawain para sa devotion, para sa patron ng Santo Niño ng Batangan at Immaculada Concepcion. So masaya kami. Ang tradisyon ay kung saan yung pinanggalingan natin as a group of people, of Batanggenyos. Ito yung makapagsasabi sa mga tao sa labas kung ano tayo as Batanggenyos. Isang tradisyon sa Batangas ang sublian dahil ito ay muntik nang nawala. Ang pakikilahok ng mga barangay at kabataan sa tradisyong Batangan, isa lamang daw katunayan na ang mga nakagisnang sayaw, kultura at pamanang Batangan hindi kailanman malilimutan dahil na isasalin o may tuturing na naipapasang yaman. Ace, ayon sa Batangas City LGU, 17 mga float ang kasama sa parada, pati na ang 14 na grupo ng mga dancers na kinabibilangan ng 5 clusters ng bawat barangay sa Batangas City ang kabilang sa street at court dance competition. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Alae! 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 Na ibaba po yung mga presyo ng bilihin. Sana po bumalik yung dating nakaraan na mababang presyo ng bigas. Tatalakayin niya po yung mga several issues regarding po sa ating society about na nga dun po sa mga poverty and so on. Siguro po sa mga pagtaas po ng presyo po ng bilihin ngayon. Sa SONA niya po ay sana po ma-address niya yung issues na, in a way na maintindihan po ng common people. Yung current issue po natin with Pogo, yung mga ganun po, West Philippine Sea and other social issues. Sa about po siguro sa West Philippines at mga Chinese na nagkakaanuhan po ngayon. Kasi po tingin ko nakaka-apekto siya masyado sa ating bansa in terms of security. About din po sa West Philippines at sa mga yung pong mga Chinese na dito, sa mga Pogo, sa mga illegal din po, saka po sa mga pa po yung mga edukasyon din po. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Humuhupa na ang baha sa ilang bayan sa Oriental Mindoro ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito ang report ni Hazel Alviar. Mula sa 10 bayan, 3 bayan na lang sa Oriental Mindoro ang nakararanas ng pagbaha ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang narito ang mga bayan ng Pinamalayan, Nawan at Pola. Pero ayon sa PDRRMO, unti-unti nang humuhupa ang baha sa mga nabanggit na lugar. Pinakamaraming apektado ang Pinamalayan kung saan 7 barangay pa ang nakakaranas ng pagbaha. Bumaba na ito mula sa 25 bayan na binaha kahapon. Medyo mabagal lang po yung pag-subside ng tubig dun sa nasabi pong mga lugar. Nabanggit din po kasi sa amin ito ng Pag-asa na kapag galing ka sa El Nino, so dahil sobrang init yung lupa, pag bumuhos ang madaming ulan ng tubig, hindi agad po kayang sipsipin ng lupa yung ganong kadaming ulan. Nasa 1,013 na individual pa ang nananatili sa iba't ibang evacuation center sa lalawigan. Karamihan dito ay mula sa bayan ng Pinamalayan. Ngayong araw, panakanakang pag-ulan na lang ang nararanasan sa probinsya ayon sa PDRRMO. Kaya tuloy-tuloy raw ang paghupa ng baha sa 3 bayan. Paalala naman ng otoridad sa mga residente. Unang-una po siguro, kaalaman po
kung ano yung mga dapat gawin. At the same time, inform po ang ating pong mga kababayan. May social media, so madali pong nagpo-post o naglalabas ng mga advisory ang Pag-asa. Makinig po tayo sa abiso o babala na ibinibigay po ng ating mga barangay officials para po sa mas mabilis at mas madali pong pag-evacuate po. Ayon sa otoridad, asahan na mas titindi pa ang malalakas na ulan, lalo sa inaasahang pagpasok ng La Nina sa Oktubre. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news sa mga kapuso nating gumagamit ng diesel dahil may inaasahang rollback maging sa kerosene sa susunod na linggo. 30 hanggang 60 centavos kada litro ang inaasahang bawas presyo sa diesel at 60 hanggang 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Sa gasolina naman, maaaring walang paggalaw sa presyo o magkaroon ng dagdag presyo na 20 centavos kada litro. Batayan sa 4 na araw na trading, pero maaari pang mabago ngayong araw. Iaanunsyo naman sa Lunes ang final price adjustment. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nakaapekto dyan ang humihinang economic growth sa China at pagbaba ng inventaryo ng langis sa Amerika. Idagdag pa ang inaasahang pagdami ng supply ng petrolyo mula Iran. Ang glass walkway sa Batangas City tampok sa Amazing Earth mamayang gabi sa GMA. Samantala, bibida si Miguel Tan Felix sa bagong drama action series na Mga Batang Riles. Narito ang report ni Hazel Alviar. Wild adventures at extraordinary stories ang ibabahagi ni Dingdong Dantes mamayang gabi sa Amazing Earth. Kabilang na dyan ang pasilip sa kauna-unahang glass walkway na matatagpuan sa Monte Maria Shrine Compound sa Batangas City. Mapapanood din ang social media trending greenfluencer and award-winning biodiversity advocate na si Celine Murillo. Lahat ng yan abangan mamayang 9:35 p.m. May panibagong aabangan ang mga fans ng Sparkle star na si Miguel Tan Felix. Nakatakda kasing bumida sa bagong drama action series ng Mga Batang Riles ang aktor kasama sina Kokoy De Santos, Rahil Birria at Antonio Vinzon. Abangan ang Mga Batang Riles sa GMA Prime. Nagbahagi naman ng sweet message ang Black Rider star na si Ruru Madrid sa kanyang girlfriend na si Bianca Umali sa pagdiriwang ng kanilang anniversary. Saad niya sa kanyang mensahe, napuno raw ng saya at pagmamahal ang kanyang buhay sa loob ng 6 na taon nila together. Samantala, huwag palampasin ang mga pasabog at puno ng aksyon na finale week ng Black Rider sa susunod na linggo, 8 p.m. sa GMA Prime. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Sa Martes, July 23 na ang inaabangang Sublian Festival ng Batangas City. At kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon dito sa studio si Ginoong Eric Sanohan, ang Batangas City Tourism Officer. Magandang hapon po, Sir Eric. Magandang hapon naman po, Sir Ace. Sir, paano po ba nagsimula itong Sublian Festival ng Batangas City? Okay, nagsimula po ito nung panahon ni Mayor Eddie. At saka panahon po siya ni Mr. Ed Barbon as tourism officer. Noon pong nasa pwesto si Mayor Eddie, naisip niya, since ang Batangas City po ay magiging maunlad na lungsod, tinanong niya po si Mr. Ed Barbon, ano kaya yung pwede nating characteristic or kultura ng Batangas na i-retain para malaman ng mga kabataan. At sinabi ni Tito Ed noon, siguro yung subli. Kasi nung time na yon, nakikita ng mga mas matatanda yung subli pero hindi alam ng mga bata. Kaya sabi niya, dapat i-retain yung ano. So, noong 1987-88, nagsimula sila ng mag-create ng mga contest, teaching yung mga bata kung ano ba yung mga subli. Hindi lang yung modern na alam nila, kundi yung traditional na subli. So, sir, ngayong taon nga, ito ay nasa 37th year na. At ano naman po ang pinagkaiba ng subli ng Batangas City sa iba pang mga subli sa lalawigan ng Batangas? Okay, so ang pagkakaiba po ng talumpok subli, ang talumpok subli po ay ang ginagamit ay fingers. Snap ng fingers, tas playful po sila. Playful po sila na habang nagsasayaw yung babae at lalaki. Ang sa agoncillo po, ang ginagamit nila ay parang Spanish castanets at saka yung meron po silang string instrument na ginagamit. At saka po yung ang sa bawan naman po ay yung castanets na kawayan. So may mga difference po. Sir Eric, bakit mahalagang isalin sa mga kabataan ang tradisyonal na subli ng Batangas City? Well, napaka-importante po na maisali natin ang kultura ng ating bayan. Kasi unang-una,
sa panahon po ngayon na ang mga bata ay marami ng pinagkakaabalahan, malamang hindi na nila naiisip na ano ba itong mga kultura na ito. So sa pamamagitan ng pagpapakita namin, paggagawa ng mga contest na involve ang mga tao, ay matututunan nila at hindi nila malilimutan itong mga kultura na ito kagaya ng subli. Sir Eric, ano-ano naman po ang mga dapat abangan ng mga Batanggenyo sa selebrasyon nga ng Sublian Festival, lalo na ngayong Martes at ngayong buong buwan ng Hulyo? Okay po, may mga activities po na nangyari na, kagaya po meron po tayong putungan at saka harana ng ating Miss Foundation Day. Pero sa 21 po, magkakameron po tayo ng traditional subli. Ito po yung sayaw ng mga contest na ang sinasayaw nila ay traditional subli. Sa 22 po ay magkakameron po tayo ng, ito po ay bagong contest, Panlasang Pinoy, na kung saan ang mga tao sa mga barangay ay magluluto sa plaza po, sa City Plaza po, ng mga traditional na lutuin sa Batangas. And then meron din po tayong sa 23 po, ito na po yung street dance at saka po court dance. So makikita nyo pong nagsasayaw yung mga barangay, mga kabataan sa ating parada. At sa 23 din po ng gabi, para naman po sa kabataan, meron po tayong street dancing. So magkakameron po ng fireworks sa gabing yon. At sa ang kahuli-hulihan pong activity sa 26 ay magkakameron po tayo ng trabaho para sa Batanggenyo. Panghuli na po sir, ang inyo pong mensahe sa ating mga kapuso, lalo na nga dito sa mga residente ng Batangas City na manunood at dadayo o dadalo sa selebrasyon po ng Sublian Festival. So, binabati ko po lahat ng mga taga-Batangas o mga hindi taga-Batangas na interesadong mapanood po, masaksihan ang aming mga selebrasyon para sa Sublian Festival. So, tingnan nyo lang po sa aming Palakat, Batangas ang mga schedules, kung saan ang mga venues at saka ang mga oras ng mga nasasabing mga timpalak at saka mga aktibidades na para po sa ikasasaya ng Sublian Festival. Maraming salamat po. I hope to see you there. Maraming salamat din po sa oras na binigay nyo sa amin, Sir Eric Sanohan, ang ating Batangas City Tourism Officer. Maraming salamat din po sa pag-anyaya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nangunguna ang Calabarzon sa may pinakamaraming bilang na nagparehistro para sa 2025 midterm elections. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Sa pag-arangkada ng voter registration sa COMELEC offices at satellite registration sites, patuloy pa ang pagdami ng bilang ng mga nagpaparehistro. Katunayan, nalagpasan na ng COMELEC ang forecast silang 3 million registrants. Dahil sa huling datos, umaabot na sa 4.5 million ang mga nagpatala para sa 2025 midterm elections. Una sa listahan ng komisyon, ang pinakamaraming bilang ng nagparehistro ang Calabarzon sa 768,899 registered voters. Sumunod ang NCR sa 634,881, Central Luzon sa 534,782. Ikaapat ang Davao Region sa 268,289 na sinundan ng Bicol Region sa 215,094. Nagpapatuloy pa rin ang Register Anywhere program ng komisyon sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakikitang malaking tulong ito para mas mainganyong magpatala ang mga Pilipino sa COMELEC. Samantala, nais na rin ng COMELEC na i-require ang mga kandidato na ideklara ang kanilang gastos sa kampanya gamit ang social media. Bahagi rin daw nito, papatawan pa ng buwis ang mga ginamit na endorser sa pangangampanya. Nauna na rin kumatok ang ahensya sa mga mambabatas sa bumuo ng regulasyon tungkol sa pagpo-post sa social media ng mga kandidato para maiwasan ang deepfakes at pagkalat ng mga maling impormasyon sa kampanya. Sisimulan ang COC filing mula October 1 to 8, 2024 habang February 11 hanggang May 10, 2025 naman ang campaign period. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Lalaking angkas sa motorsiklo, patay matapos sumalpok sa kotse ang sinasakyang motor sa Kalawan, Laguna. Nakatutok si Denise Abante.
Hindi na nakauwi pa sa kanilang tahanan sa Barangay Masiit, Kalawan, Laguna ang 26 anyos na lalaking ito matapos masawi ng bumangga sa isang nakaparadang kotse sa gilid ng kalsada ang sinasakyang motorsiklo mag-aalas 10 ng gabi noong Miyerkules sa kaparehong barangay. Sa investigasyon ng pulisya, may dalawa pa itong angkas at patungo sana sa Kalawan Town proper nang biglang mawala ng kontrol ang driver nito. Nung araw na yon, medyo katatapos na po ng ulan. Kaya medyo basa ang kalsada. Tapos yung area po hindi siya well lighted. Tapos isa pang factor, ma'am, under influence of liquor yung driver. Possibly po na yun ang naging dahilan para hindi nila napansin yung nakaparadang kotse sa shoulder lane. Matapos ang pagsalpok ng motorsiklo sa kotse, tumilapon ang rider sa kabilang linya habang tumilapon sa gutter ng kalsada ang dalawang angkas. Tinanggang iwasan naman ang paparating na isa pang motorsiklo ang mga biktima, ngunit nawala na rin siya ng kontrol. Bumangga rin ang motorsiklo nito at tumilapon ang rider sa gilid ng kalsada. Agad dinala ang 4 na biktima sa ospital, ngunit sa kasamaang palad, nasawi ang isa sa mga angkas ng naunang naaksidenteng motorsiklo habang patuloy pa umanong nagpapagaling ang 3 ayon sa pulisya. Ngayon, nakausap ko yung mother, yung magulang. Nagkaroon naman sila ng pag-uusap ng driver na hindi naman malayo at kasipin naman kasahog ng anak niya yun. Babae, tapos kapatid, mag-execute sila ng affidavit para hindi na sila mag-file ng kung anong legal kapag sa driver. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga biktima, gayon din ang pamilya ng nasawing angkas. Iba yung pag-iingat at pag-iwas sa pagmamaneho kung nakainom ng alak ang paulit-ulit na paalala ng pulisya. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa pagdinig sa Kamara, hinihikayat ang mga LGU na makipagtulungan sa Presidential Anti-Corruption Commission o PAOK para sa mas mabilis na pagpapatigil sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Nagsumiti na sa Kamara ang PAOK ng listahan ng mahigit 400 iligal na pogo sa bansa na kinakailangan umanong suriin. Ayon sa PAOK, bawat sinasalakay na pogo hub ay kadalasang sangkot sa panluloko at iba pang krimen gaya ng human trafficking, prostitusyon, kidnapping at pang-aabuso. Samantala, ang Department of the Interior and Local Government o DILG naglabas na ng Memorandum Circular para siyasati ng mga LGU ang mga establishmento sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim ng Proclamation No. 1 Series of 2024 ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, idineklarang special non-working holiday ang July 23, araw ng Martes, sa buong probinsya ng Batangas. Kaugnay ito ng selebrasyon ng ika-160 taong kaarawan ng Batanggenyong bayani na si Apolinario Mabini. Sa ilalim ng proklamasyon, binibigyang pagkakataon ng bawat LGU at Batanggenyo na kilalanin at bigyang halaga ang mga kontribusyon ni Mabini hindi lang sa lalawigan kundi sa buong bansa. Normal na pakiramdam ang back-to-school blues na nararanasan ng mga estudyante ayon sa isang psychologist. Kung ano yan at kung paano ito maiiwasan, alamin sa report ni Paul Hernandez. May higit 1 linggo pa para makapag-relax, maglaro at makabanding ni Ken ng mahaba-habang oras ang kanyang tatay na si John bago pa man ang pasukan sa July 29. Balak ni John na isama ang anak sa pamimili ng gamit para maikondisyon ang katawan at isipan sa pagbabalik eskwela. Gusto niyang laging kaya nang pagka kami nakakabili minsan ayaw niya. Mabibili po yung gusto niya, masusunod po. Pero tila bitin daw sa bakasyon si Ken. Medyo lang po. Excited para po magsulat at matuto. Ang pakiramdam na tila hangover pa sa bakasyon, normal lang daw ayon sa isang psychologist and mental health specialist. Back to school blues ang tawag dito. Magiging hindi po ito normal kapag ang back to school blues feelings, reaction o yung mga anxieties na meron sila ay nakakapagdulot ng dysfunctionality. Karaniwan lang daw itong nagtatagal ng 1 linggo kahit pa nakapasok na sila sa eskwela. Para maibsan ang pakiramdam ng pagkawalay, mahalagang ihanda ng mga magulang ang mga anak bago ang pasukan. Kausapin daw ang mga bata at ipaliwanag ang pagpasok. Ipaalam ang mga naging achievement noong nakaraang school year. Makatutulong din kung bibisitahin ang paaralan bago ang pasukan. Isama rin daw sila sa pamimili ng mga school supplies.
Napakahalaga po ng role ng presence ng mga magulang dahil makakaramdam po ang mga estudyante o kanilang mga anak ng more self-confidence na harapin ang mga hamon, harapin ang mga pagsubok. Dahil itinuturing na pangalawang tahanan ng mga estudyante ang paaralan, dapat daw nilang maramdaman na may hatid na enjoyment pa rin ang pag-aaral. Iba-iba rin niyang gimmick ang ginagawa ng ilang eskwelahan para mapataas ang class participation ng mga mag-aaral. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa linggo, July 21, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Padre Garcia, Batangas na magsisimula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na poste at clearing activity. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok ng mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.